Yan. Yan. Magbubukas tayo ngayon ng motor guys. Titingnan natin. Inspect natin siya. Kung may oil ba sa loob. Mapapansin natin may oil sa labas. At titingnan natin yung oil kung may oil din sa loob. Para malaman natin kung kailangan natin pagagandahin yung kanyang insulation resistance. Ayan guys, sinatanggal na natin yung gear. Yan guys, mapapansin nyo umaangat na siya, oh. Yan, oh. Wala tayo nalagyan na box. Yan. Box. Ayan guys, tanggal na. So ngayon naman guys, bubuksan natin tong motor na mismo. Tatanggalin natin tong tornilyo. Pwede siya i-bilang. Open back rin. Hindi pwede. So yung una matatanggal guys, yung end cover. So guys, bago natin tanggalin yung end casing tsaka yung front casing nya, kailangan merong marka para pagbabalik ay tama, baka kasi magkapalit. So yan guys, tinatanggal na. Medyo kapit kasi siya, kaya kailangan pupukain ng konti. Ano yun natin? Balik, ano yung kaya natin dito? So yan guys, lapit na.
speed muna at medyo may tanggalin sa Special. Ayan guys, natanggal na. Position yan. Yan. Wave washer. Ha? Wave washer. So yun yung wave washer guys. Isasama natin. Dito na kaya ito. Yeah, okay na. So yan guys yung rotor. So ito yung winding. Basahan. So medyo may oil ng konti. So pupunasan yan. Tutuyuin. Ito guys ay merong alcohol. So ito yan. Yan. So pupunasan natin. Kasi merong oil sa loob. So yan guys yung nameplate. So siya ay 1.5 kilowatts, 3 phase, 480 volts. So ito guys yung mga natanggal natin. So ito yung slip ring, gear, ito yung gear. So ito yung key nakalagay dun sa keyway. Tapos ito naman yung spacer tsaka yung tornilyo dun sa front tsaka end cover. So ito na yun guys yung winding. So na-inspect naman natin, maayos pa naman siya, walang tama yung mga winding. Okay, tapos nakabatons pa siya, maganda pa yung pagkaka-insulate niya. Yan. So ito naman yung kanyang rotor, yung rotating part. So na-inspect din natin yung bearing okay naman siya. So smooth pa naman yung ikot niya. Papalit tayo ngayon ng oil seal. Tatanggalin natin itong front cover. So gamit yung cooler. So yan na, maangat na yung front cover. So yan, tanggal na. So inspect natin yung shaft, yung bearing okay pa naman. Yung shaft okay din. May cooler dapat tayo. Kapaligtad naman. So yun, tatanggalin natin itong oil seal. Okay. So ito yung bago nating papalit na oil seal. So ito yung papalitan. So tatanggalin natin.
Okay, so tanggal na. Dapat ang position po niyan is ganito. Okay, so yun yung tamang posisyon, pabaliktad. Sasalahin niya yung langis na Kailangan natin pwedeng linisan. pumasok dun sa loob ng motor. So, linisan muna. So, lagay natin ngayon yung bago. So, madali lang paglalagay, guys. So, yan, guys. Oh. Lalapat na natin yung front cover. So, gamit yung rubber mallet natin. So, daan-daan lang. Guys, lapat mo siya. Okay. So, lagay natin yung mga tornilyo. Guys, nakakabit ko sa spacer. So ngayon naman kakabit natin yung key. Yan. Okay. Saan yung key? Kailangan nakatapat yung keyway dun sa key habang binababa. Okay, diretso. Hop. So ngayon guys, lagay na natin to. Lagyan. Itong circlip. So ilalapat lang na maigi yung circuit. So yun guys, ayos na, nakakabit na yung circuit.
Ngayon, conduct tayo ng electrical test. Ang tawag dito ay resistance test. So, line 1 and line 2. 9.3. Line 1, line 3. So, 9.5. Then, line 2, line 3, so 9. So, halos balance pa naman yung resistance. So, ibig sabihin nito, yung winding ay buo pa. Okay. Naman guys, conduct natin yung insulation resistance test. Okay, so kuha tayo ng reference. So, yung ground nya, so 0. Next. So, isang base papunta sa ground. So, ang insulation niya is 550 mega ohm. So, greater than sa mataas yan. So, pasado yan. Ibig sabihin yan, wala tayong winding na connected sa body ng motor or sa ground.